Si Gloria Escoto, kilala bilang Mamo, ay isang tagahula sa Pilipinas. Sikat siya sa pagbibigay ng mga prediction tungkol sa kapalaran at suwerte at tumutok sa mga ritual at spells. Kilala rin siya bilang isang influencer sa social media, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga hula at spiritual na gabay. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy ang kanyang kasikatan at maraming tao ang umaasa sa kanyang mga forecast kaya't inaabangan ang kanyang mga prediction para sa 2025. Ano ang mga mangyayari sa mundo sa 2025 ayon kay Mamo? May posibilidad ba ng malawakang trahedya o swerte? Yan ang ating aalamin. Mga bulkan. Ang pagsiklab ng mga higanteng natutulog. Tila maraming bulkan sa Pilipinas ang magkakaroon ng aktibidad sa 2025. Ayon kay Mamo, maraming bulkan sa bansa ang posibleng magpakita ng aktibidad o pumutok sa 2025. Ang Babuyang Claro sa Cagayan ay magpapakita ng aktibidad ngunit hindi pa sasabog. Ang Banahaw sa Laguna ay magkakaroon lamang ng minor activity habang ang Biliran sa Leyte at Mount Didicas sa North Cagayan ay nananatiling tahimik. Samantala, mas seryoso ang banta ng Mount Bulusan sa Bicol na posibleng pumutok sa Hunyo. Ang Canlaon sa Negros ay inaasahang sasabog sa Abril habang ang Mayon sa Albay ay magpapakita ng aktibidad sa unang quarter ng taon. Posibleng sasabog ang Kagwa sa Cagayan de Oro at ang Hibok-Hibok sa Mindanao. Ang Taal sa Batangas ay may posibilidad ng pagsabog sa Enero o Pebrero. Bagamat hindi pa tiyak, ang Mount Parker sa Mindanao and Mount Iraya sa Batanes ay posibleng magpakita ng paggalaw. Sa kabila ng banta, nananatiling tahimik ang ibang bulkan tulad ng Kabalian, Matutum, Musuan at Leonard. Payo ni Mamo na manatiling alerto ang mga residente sa mga apektadong lugar. Lindol, ang Big One at tsunami. Nakikita ni Mamo ang banta ng malalakas na lindol dulot ng aktibidad sa mga fault line ng bansa. Pinakamalaking panganib ang dala ng West Valley Fault na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at mga karatig lugar. Kasama rin sa mga dapat paghandaan ang mga fault lines sa Visayas at Mindanao na posibleng magdulot ng lindol na makasisira sa infrastruktura at kabuhayan. Ayon kay Mamo, ang pagkakaroon ng kaalaman sa earthquake drills, pagkakaroon ng emergency kits, at pagkukumpuni ng mga gusali ay mahalaga upang mapigilan ang mas malaking trahedya. Ang tinaguriang The Big One ay tila hindi pa darating ngayong taon, ngunit ang mga fault line ay tahimik na gumagalaw. Ang Manila Trench, Casiguran Trench, fault line ng Rizal at Nueva Ecija ay may senyales ng aktibidad. Ang Mindoro naman sa ilalim nito ay may bulkan na nagtatago at maaaring magdulot ng sakuna sa hinaharap. Posible ring makaranas ang Pilipinas ng unang tsunami nito sa modernong panahon. Dapat alamin ng bawat Pilipino kung nasaan ang mga fault lines sapagkat ang mga ito'y maaaring gumising anumang oras. Matinding pag-init. Babala ni Mamo, mararanasan ng Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ang matinding init sa 2025. Ang heatwave na ito ay posibleng magdulot ng pagkamatay ng maraming tao, lalo na ang matatanda, bata at mga may karamdaman. Dahil dito maaaring mawala ng tubig at kuryente, lalo na sa kasagsagan ng tag-init. Pinapayuhan niya ang lahat na manatiling hydrated, iwasan ang matagalang pagbilad sa araw, at ugaliing alagaan ang kalikasan upang maiwasan ang mas malalang epekto ng climate change. Ang tag-init sa 2025 ay inaasahang magiging matindi. Ayon sa hula, 10 beses na mas mainit ito kaysa dati. Heat stroke at biglaang pagpanaw ang nagbabadyang epekto nito. Ang init na ito ang tila magsisilbing babala sa bawat isa na dapat paghandaan ang hindi maiiwasang pagbabago sa klima. Matinding ulan at pagbaha. Bukod sa init, mararanasan din ang matitinding ulan na magdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Mamo, ang Metro Manila, Pampanga at Bicol ang posibleng maapektuhan ng malawakang pagbaha at landslides. Maraming kabahayan ang malulubog at maaaring mawala ng kuryente at tubig ang mga lugar na tatamaan. Paalala ni Mamo, maghanda ng emergency kits at iwasan ang paninirahan sa mga flood-prone na lugar. Dagdag pa niya, ang kapabayaan ng tao sa kalikasan ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha, kaya't nararapat na baguhin ang ating kaugalian sa pangangalaga ng kalikasan. Ang sitwasyon sa ekonomiya. Ayon sa hula, hindi magiging maganda ang simula ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2025. Posible ang pagsadsad dahil sa mga isyong politikal at pandaigdigang epekto. Maraming Pilipino ang maghahanap ng oportunidad sa ibang bansa, ngunit bago matapos ang taon,
may senyales ng pagbangon. Malaking hamon ang haharapin ng ekonomiya ng bansa sa 2025 ayon kay Mamu. Sa unang bahagi ng taon, tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at babagsak ang halaga ng piso kontra dolyar, dahilan upang magsara ang ilang negosyo. Maraming Pilipino ang magdurusa sa epekto nito, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Gayunpaman, sinabi ni Mamu na sa huling bahagi ng taon ay maaaring bumuti ang kalagayan ng ekonomiya dahil sa tulong mula sa ibang bansa at bagong programa ng gobyerno. Ang pagtitipid at paghahanda ay kanyang pinapayo upang malagpasan ang mga hamong ito. Matinding aksidente. Ayon kay Mamu, magiging madalas ang mga malalaking aksidente sa 2025. Isang grupo ng mga nakamotor ang masasangkot sa matinding aksidente na magdudulot ng pagkamatay ng marami. Dagdag pa rito, may lulubog na malaking barko at 2 private planes na may sakay ng mga influential na tao ang babagsak. Isa namang pampublikong eroplano ang misteryosong mawawala. Ang mga trahedyang ito ay mag-iiwan ng kalungkutan sa mga pamilya ng biktima. Kaya't paalala ni Mamu, maging maingat sa biyahe at palaging magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. Giyera, nakikita rin ni Mamu ang paglala ng tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na posibleng magresulta sa digmaan. Maraming Pilipino na nagtatrabaho sa abroad ang maapektuhan at libu-libong buhay ang posibleng magbuwes. Isa sa mga lugar na binanggit niya ay ang Middle East, kung saan posibleng sumiklab ang labanan sa pagitan ng malalaking bansa. Pinapayuhan ni Mamu ang mga Pilipino na magdasal para sa kapayapaan at maghanda sa epekto ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Politika, babaeng babagsak. Isang malaking political shake-up ang inaasahang magaganap sa 2025. Isang kilalang babaeng politiko ang posibleng bumaba sa pwesto na magdudulot ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ng bansa. Maraming susuporta sa kanya, ngunit marami rin ang tututol. Ang politika ay nagiging mas magulo, kaya't ang pagkakaisa ng Pilipino ay tila malalagay sa alanganin. Gamot sa cancer sa taong 2025. Sa kabila ng negatibong prediction, may magandang balita si Mamu. Magkakaroon ng breakthrough treatment para sa cancer sa 2025. Ayon sa kanya, ang gamot ay magbibigay ng pag-asa sa maraming pasyente. Bagamat mahal ang unang labas nito, inaasahang magiging abot kaya ito sa paglipas ng panahon. Payo ni Mamu, ipagpatuloy ang pananaliksik at suporta sa medisina. Dahil ang pag-unlad na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Ang mga prediction ni Mamu Gloria Escoto ay nagbibigay babala at inspiration sa lahat. Sa kabila ng mga trahedya, may pag-asa. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang ating kahandaan upang harapin ang mga posibleng mangyari? Ayon rin kay Mamu, ito ay isang babala lamang. Hindi ito pananakot, kundi isang paalala gamit ang tarot cards. Ayon sa kanya, ang mga predictions na ibinahagi niya ay hindi para magdulot ng takot, kundi upang magbigay gabay at kaalaman. Ano ang masasabi mo sa mga hula ni Mamu? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.